Magandang gabi po sa ating lahat, mga viewers at sa lahat ng manonood na itong video na ito. By God's grace, ang isi-share po sa inyo ay yung tungkol sa salita ng Diyos sa Bible, tungkol sa gospel ni Jesus Christ na anak ng Diyos, sabi sa Bible. At paano ba makukuha ng isang tao yung buhay na walang God na bigay ng Diyos, no? So sa mga kapanood nito, mga ka-viewers, sa Bible, sinasabi na ng Diyos kung paano makukuha ng tao ang buhay na walang God. Libre lang, walang bayad, hindi mo kailangang pagtrabahuan para makuha mo ang buhay na walang God o maging mabuti, mabait ka. Hindi mo kailangan gawin yon. So, ang buhay na walang God na regalo ng Diyos, libre lang. Paano makukuha yon? Ano? Paano paraan? Ngayon, according to the Bible, sinabi yun ng Diyos sa Bible, kung paano natin makukuha. So, babasa po tayo sa Bible. 1 John chapter 5, verse 11 to 13. Ayan. So, ito po Bible, dala ko po yung Bible ko. So, dito natin babasahin kasi importante po ang truth ni God sa Bible. Kasi ang katotohanan po, sabi sa John chapter 8, verse 32, hindi ako nagkakamali, ay magpapalaya sa iyo. Basahin po natin muna. Sabi po sa John chapter 8, verse 32. John chapter 8, verse 32. Basahin natin. Sabi dito sa John chapter 8, verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sabi po dito, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang nakakalam ng katotohanan, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Saan po? Sa maling paniniwala na hindi tama, kasinungalingan na sa kaaway kay Satanas. At maling katuruan na hindi galing sa Diyos. Di ba? Ngayon, yan po magpapalaya sa inyo yung katotohanan ng Diyos, sabi sa Bible. Yan. So ngayon, balik po tayo dun sa topic na paano makukuha ang buhay na walang God. Sabi po dito, sa binasa natin kagrina, 1 John chapter 5, verse 11 to 13. Sabi po dyan, and this is the record, that God hath give to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. 13. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. So nakalagay sa verse, mga viewers, sinulatan tayo, may record. Sabi dito po, may record. And this is the record, ayan, sa verse 11, that God hath give to us eternal life. Na binigyan po tayo ng buhay na walang God. And this life is in His Son. Yung buhay na walang God na to, eternal life, ay matatagpuan, makukuha lang kay sa anak. Sino yun? Si Jesus Christ po yun, yung anak ng Diyos. Sabi dito, He that hath the Son hath, sa verse 12, life. Ang kinaroroonan po ng anak ay may buhay. So may buhay na walang God yung kinaroroonan ng anak. Kung nasa puso na po natin, nasa atin na si Jesus, may buhay na walang God na tayo. Pero sabi din ng verse, and he that hath not the Son of God hath not life. Ang hindi kinaroroonan ng anak, si Jesus po yun. Kung wala sa atin si Jesus, wala tayong buhay na walang God, wala tayong life. Yan, dalawa lang po yan. Diba? Yan po sabi ng Bible. Nasunod, these things have I written unto you,
that believe on the name of the Son of God. So, mga viewers, sinulatan tayo yung mga nag-believe kay Jesus Christ na anak ng Diyos. Sabi dito, dapat nyo malaman, meron na kayong buhay na walang hanggan. Kaya mga ka-viewers, kung kayo sasampalataya sa Panginoon Kristo na anak ng Diyos, sabi dito sa verse, ay meron na kayong buhay na walang hanggan. Sinulatan na tayo. Sabi ng Bible, meron agad tayong buhay na walang hanggan. Yung mga sumampalataya kay Jesus na anak ng Diyos, sabi dito sa verse, may buhay na walang hanggan na. Ngayon agad, ura-urada. Ano? Tapos, para kanino lang yon? And that ye may believe on the name of the Son of God. Para lang yun sa mga nag-believe sa anak ng Diyos, kay Jesus, yung buhay na walang hanggan na yun. So, ibig sabihin, sa mga hindi nag-believe kay Jesus na anak ng Diyos, walang buhay na walang hanggan. Yung mga nag-believe, sumampalataya kay Jesus Christ na anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. No? Kasi sa verse po na to, kinikwento po dito mga ka-viewers, yung pagkapako ng Panginoon Kristo sa krus, pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay sa ikatlong araw. At yung pagkabubuo ng dugo po ng Panginoon sa krus. Yan ang kinikwento sa verse na to. So, ang point nun, kaya po napako si Jesus sa krus, ang binayaran niya po yung kasalanan, kamatayan, at impyerno pupunta ng tao. Doon kasi mapapamak ang tao po sa impyerno, yung kaluluwa. Kasi lahat po tayo makasalanan at pupunta po na impyerno. Sabi ng Bible, yan po parusa natin sa Diyos. Kasi sinabi sa mga Bible verse po na ito, yung nagsisisi, tumalikod sa kasalanan, at sumampalataya kay Jesus na anak ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan. Ito ang sabi ng verse. So, nilagay niyo yung faith niyo, tiwala niyo sa Panginoon Jesus, sa kanyang sakripisyo sa krus na sapat na yung pambayad para maligtas tayo sa impyerno. Yung finished work ni Jesus sa krus. No? Sapat na yon. At kung tayo sumampalataya sa Panginoon Jesus, sa kanyang finished work sa krus, at kay Jesus, tayo ay may buhay na walang hanggan na. Sabi ng Bible. So, yan po yung salita ng Diyos. At sa verse po na to, yung buhay na walang hanggan na to ng Panginoon, habang buhay na to, hindi na to nawawala. Forever na. Sabi ng Bible. Hindi na mawala eh. Sinulatan tayong record. No? Dapat nyo malaman. Hindi po nililihim ng Diyos. Sabihin pinapaalam niya. Tapos sa verse na to, dahil may buhay na walang hanggan na tayo, siyempre uwi tayo sa piling ng Diyos. Sa langit pupunta, di na sa impyerno. Alam mo na yung pupunta mo. Hindi ka na magdududa. Di ba? Tapos, sa pamilya ka pa ng Diyos. Sa verse na yan, ligtas lang tayo ng biyaya at tabag ng Diyos. Dahil sa pananampalataya sa Panginoon Kristo na anak ng Diyos, nating Savior. No? So, yan ang kagandahan. Hindi po tayo maliligtas ng mabuting gawa. Kaya huwag kayong aasa doon. Kundi habag-awa lang ng Diyos na ligtas tayo sa impyerno. Dahil sa pananampalataya sa Panginoon Kristo na anak ng Diyos. Doctrine niya nagad sa Bible po na saved by grace through faith alone to Jesus Christ our God. Ano? Yan ang doktrina ng Baptist. Tapos, once saved, always saved. Panghabang buhay na. Hindi na nawawala. Dito din sa verse. Tapos po, ang kagandahan, kahit ikay nagkasala na malit malaki, hindi na nawawala ang buhay na walang hanggan na regalo ng Diyos at kaligtasan. Dito sabi din sa Bible verse. Hindi na siya wawawala. Forever na. So, ganyan kaganda po ang pangako ng Diyos, sabi sa Bible. Doon lang tayo nagtatapos sa biyaya ng Diyos. Salamat na marami. At tayo po'y manalangin sa huling pagtatapos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon Jesus, namin ko po ako'y makasalanan at nagsisisi. Tumingin ang tawad ng buong puso ko sa inyo, Panginoon Jesus, sapagkat ako'y sumamba sa maling Diyos at ito'y tinatalikuran ko na po. At Panginoon Jesus, tinatanggap ko itang tagapagligtas ko at Savior ko ng buong puso ko at Panginoon ng aking buhay. At Panginoong Jesus, kabagan-kawa niyo po ko isang makasalanan, iligtas sa impyerno, bigyan ng bagong buhay, at maranasan ko po ang pag-ibig niyo at relasyon sa inyo,
at kaligtasan niyo po, Panginoong Isus. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So yan mga ka-viewers, doon nagtatapos. God bless.